sa kanyang delay. At yung pong mga sundo ko yan, si B-Boy at saka isang pamangkin ko, si Dan, ay alas 7 na yan, alas 7, alas 9 yata nandun na sa naiya, hinihintay ako. Nakalimutan na nga ako ni Dan kung saan niya, sa tagal mo na lagi tayo, nakalimutan niya kung saan niya pinark yung sasakyan niya. So anyway, so nakalabas na, and then pagpunta ko dun sa carousel, wala na pong bagahe doon. Hindi ko alam kung nasa na mga bagahe ko. Tinanong ko dun sa security, sabi niya, nandun ho, may nakatayo ko dun porter. Ayun po, nandun na po sa cart. Binabantayan niya kasi baka daw po may dumampot. Kasi yung hand carry ko sa Korea, except the laptop, ay pina-check-in. Pina-check-in nila. So wala yung lock. Wala siyang lock kasi hand carry ko, hindi ko nilock. Kaya kung may kukunin sila, eh, kunin nila. Wala naman laman nila. Underwear ko lang yun eh, damit. At saka merong cheese at saka chocolates. So, imagine mo, alauna na ako. Umalis ako ng Linggo, dumating ako ng Martes ng Pilipinas. Martes. Kasi Wednesday na ngayon, di ba? So, gutom na ako. Gutom na rin sila. So, kumain kami ng goto. So, yung experience ko. Hindi ko sasabihin na, of course, kinompensate, binigyan ko ng konti yung tumulong sa akin na porter. Binigyan ko rin ng konting regalo yung nagbantay ko ng luggage ko. Nakatayo, nakita ko talaga, nakatayo siya doon sa cart at hindi siya maalis dahil baka daw may dumampot at dalhin palabas. Pero ano pala yun, hindi ka pala makakalabas sa custom kung wala yung QR code. Yan sabi na, pwedeng nag-apply ng QR code, di ba? Tapos isinama na yan sa card. So binantayan niya talaga. So binigyan ko ng pumunti yung may dala na akong peso eh. May dala akong peso. Hindi ko binibigyan ng dollars, no? Kung pinatay, peso bigay natin. So imagine mo, at ang huling ligo ko po ay linggo ng umaga. Martes na po ako nakaligo na susunod. Imagine yung baho ko na nun. Ang baho, nasa katawan mo. Nasa kalawakan ka. Hindi nag-e-edit ka pag screencast mo. Ayun. So, yun ang maraming ang tawag doon? Nakaka-stress na event. Stressful events. Hindi eventful. Stressful events sa pag-uwi ko. Tapos pinuwi ako, smooth lang eh. Walang problema. Kasi hindi naman ako pinagpilap ng mandatory. Ang dami, ang mga naiwan siguro wala talagang QR code. Pero kasi kung in-announce nila yan, dapat yung travel agent ko, alam nila yun eh. Kasi the year before last year, ayun, ay sinabi ng travel agent ko na may e-travel na dapat kong i-fill out. So, hindi alam. So, maaaring may nilang meeting post. Dami nang magulo sa naiya. Magulo sa naiya. Dapat ay ako pag bumabalik ako ng Toronto, wala akong problema. Hindi, lahat po kasi automated na yung device mo. Pagpasok mo, di-declare mo doon sa mga machine, tapos scan mo yung password. Ano mo yung password mo, passport mo, and then nilalabas na yung sa ka-classify kung dapat ka mag-interview or not. Tapos may random selection na diretso ka na umuwi. Si Manil Lake. Si Manila, nagpagupit ako kanina, wala pong nagpagupit sa kanila. Ako lang, tinignan muna nila kung ayos ang gupit ko. Mura po ang gupit dito, 100 piso lang. At tayo magpasalamat dahil ang buhok po ay tumutubo. Kung sakali mang nagkamali sila, tutubo po muling yan. Wag po tayong mawala ng pag-asa kahit pinupot ng gusto yung buhok ko. Kung magsuklay, pwede. So, yan ang kwento ko sa inyo. Sana'y na-entertain po kayo.
At shout out sa 8 million people na nandito. Bilang ko yung 8 million na yan.